Ay, I love you, Pastor Alan. Kung lalaki ka lang, ikaw ang naging biyenan ko. Purihin ng Panginoon Diyos. Amen. Tatayo tayo lahat hanggat may paa tayo. Taas natin ating mga kamay. Pagpalain mo kami, Panginoon. Mga mandirigma at mga kawal ng Diyos ang nandito sa aking harapan na ngayon ay pupukawin upang maging natatanging lingkod. Lulusubin ang buong San Jose at ang buong Bulacan, and eventually magtatayo ng karangalan ng Diyos sa buong mundo. Marami pong salamat. Pagpalain mo kami, maiksing salita, pero nawa lumikha ng malaking revolusyon sa aming mga puso. Marami pong salamat. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Sabihin mo lang sa katabi mo, bago tayo po, pumapayat ka na naman, kapatid. Upo po tayo. Hindi nyo masabi dun sa katabi nyo, ha? Wag ganon. Wag ganun. Congratulations sa growing church. Amen? Ng BGO. Grabe! After ng ilang years, hindi tayo nakita-kita. Ganyan talaga yung totoong church. Yung, di ba, nagbabago taon-taon, lumalaki, lumalago. Amen? Napaka-fruitful ng simbahan na ito. Puri ng Panginoon. Nga pala, nakatayo na po ako, ha? Baka gusto niyo pa akong tumayo, ha? Yan na ho yan. Pagkasahin na lang natin kung ano yung natira sa atin. The topic is, kanino nananahan ang presensya ng Diyos? Ang ating text will be coming from Psalm 24, 3-6. After ko mag-preach, I'll be sharing my testimony. Sabi rito, who will continue to rise and stand before the presence of the Lord? Sabi ni David, sino ang makakapanik at makakatayo sa presensya ng Diyos? So this is the question of David on himself. Verse 3, who may ascend the mountain of the Lord? Who may stand in His holy presence? Mountain of God is the presence of God, which is so difficult to reach. Hirap. Inambing ang presensya ng Diyos sa isang matarik at mataas na bundok. Abay, sino nga naman makakapanig doon para makilala, maabot ang Diyos? Ang bundok dito ay ang presensya ng Diyos na super taas. At ang sabi rito, yung holy presence naman niya, okay, stand again for His presence. Paulit-ulit ang mga statement, iba-iba lang ang mga imagery na ginamit. Okay, na yung banal na presensya ng Diyos ay ang presensya ng Diyos na napakabanal na nagre-require ng kalinisan. So yan ang tanong ni David. At siguro ang tanong din natin sa ating sarili, no? Bishop, ako ba talaga yung aking pagiging Kristiyano ay magiging exemplary o magiging outstanding sapagkat sa aking buhay Kristiyano ay mararanasan ko talaga yung napakakapal na presensya ng ating Panginoon. Maaabot ko pa ba ang napakataas na presensya ng Diyos na ang sinasabi ng iba, hindi ko nararamdaman eh. Diba? Makakatayo pa ba ako with confidence the moment nagpakita, nagpakilala ang Diyos sa atin? To give you a little background of Psalm 24, sa wakas, yung Ark of Covenant ng Israel ay naibalik na. Alam ko may picture ako niyan, anak, so, para maipakita natin sa kanila. Sige nga, pakita natin yung picture ng Ark of Covenant. Ayan. Meron ba? Bigay mo nga. Ayan. So yung Ark of Covenant ng ating Panginoon, naibalik. Itong Ark of Covenant na to, para siyang trolley na binibitbit ng dalawang tao na may 4 na pole. Isa sa harap na tao, so para siyang karton. Ganito lang siguro ang laki yan. At sa ibabaw nito ay ang 2 kerubim ng Diyos na nagsalubong ang kani-kanilang mga pakpak. Now, ito pong Ark of Covenant nito ay representation ng bansa. Yan. Very good. Yan yun. Pero hindi actually yan yun. Kumuha lang tayo ng replica para gayahin. Ayan. Nawala to. Bakit ito nawala? Kasi nawala ito nung panahon ni Eli, nung panahon ng mga hukom o judges. Kasi itong
Ark of Covenant nito ay nilapastangan ng dalawang anak ni Eli. Sa pag-aakala, nasasamahan sila ng Panginoon sa gera, dinala nila ito. Problema, natalo sila sa gera kahit dala nila ito. Ha? At namatay sila bilang kabayaran ng paglabas nito sa tabernakulo. Ang nangyari, hindi lang yung dalawang anak ang namatay. Nung nai-report kay Eli, kasi yung dalawang anak niya salbahe. May ginagawang kabalbalan at kababalaghan doon sa loob ng tabernakulo. Naku, hindi natin pag-uusapan. Naiinis ako Amen? Nasusuya ako. So, nangyari, hindi kinukonsinti ng tatay, kinukondone. So, nung nai-report na namatay yung dalawang anak sa pag-aakalang sasamahan sila ng Diyos, dahil ito yung representation ng presence ni Lord, nung inireport kay Eli na pare, nahukom din naman siya, judge, isa sa mga huling judge ng bansa, yun po, bumalagta si Eli, nabali ang leeg. At hindi na nakabalik to sa bansa. Tagal. Kapag ito hindi bumalik sa bansa, ang bansang Israel ay hindi mananatiling matibay. Why? Because the presence of the Lord was not there. The nation Israel will remain standing and remain strong, di ba? As long as this thing remains inside the tabernacle. Wala. So ano i-establish kong bansa? Ayan. At ang nangyari, nung panahon ni David, sabi mo nga sa katabi mo, si David daw. Baka akala niya yung tindero ng palengke ng bangus dyan sa palengke, ha? Hindi. Nung bumalik si David, ang kwento ni David ay hindi pagpatay kay Goliath. Ang kwento ni David ay tungkol sa pagbalik nito. Kasi kapag pagpatay kay Goliath, children's school. Pero kung kayo, katulad nyo, na lumalago na at nagmamature na sa Panginoon, kailangan nating i-advance ang learning natin about kay David. So it was the return of this important object in the nation. Kaya in Psalm 24, bumabalik na ang kaban. Ayan. Humupa na. Kasi lahat ng pinutuhang bansa nito patay May isang bansa, nilagyan niya ng cancer Yung isang bansa, patay lahat sila Yung isang bansa, nilagyan ng bukol dito, sa ilalim ng ilong, nilagay sa kulani, nilagay sa singit. Basta lahat ng umampun dyan sa kabanayan, patay. Sabi mo nga sa katay mo, patay daw. Gusto niyo bang sumunod? Wag na. Okay. So, ito na. Purihin ng Panginoon. Kahit sa andalin masungit, kahit sa andalin patay, sapagkat nagagalit yung kaban, presensya ng Lord. Bakit? Wala ako sa bahay ko Balik niyo ako sa bahay ko. Kaya lang hindi nila mabalik-balik. Bakit? Sapagkat walang pwedeng makabalik. Hanggang sa nalaman ni David na hindi na nagagalit ito. At may isang pamilya na nakaampun nito, inilagaan. At saka nalaman na nila after how many years na humupa na aswaj. Sabi na aswaj na humupa. Sabi mo sa katabi mo na aswaj daw. Hindi na aswang na aswaj. Humupa na. It get milder and milder. Ayaw nang pumatay. Kaya alam, may napatay pa rin ito na sumandal, patay din siya. Isa na lang yun. Okay na yun. Huwag na natin pag-usapan, baka mag-iyakan pa tayo rito. So eto na, bumabalik na ngayon. At nung bumabalik ito sa bansa, nagkagulo na, pinaghandaan ni David. Ayan na. Nakaabang na lahat ng tao, nagsisigawan. Kaya si David ay naghubad. At sinalubong niya ang Ark of Covenant na sumasayaw na parang baliw. Nabasa niyo ba yon? Sige po, pag sinungaling na rin kayo, kunwari, nabasa ninyo, ha? Okay? So, gano'n na nangyari. So, ayan na. Kaya sabi ni David, presence ni Lord to. Ha? Nung bumabalik na ang Ark of Covenant, ibig sabihin, bumabalik na ang bansa at nire-reclaim ng Diyos ang ownership niya ulit sa bansang Israel.
Kaya sabi ni David, who may ascend the mountain of the Lord? And who may stand in His presence? Ang taas, masungit yung presence. Sabi niya, sino kaya makakatayo? Kasi tumayo ka sa harapan niya, patay ka eh. Yung high priest, di ba, nag-away lang sila ng asawa niya, hindi niya nabigyan ng pangmalengke, nagalit siya sa asawa niya, pumasok siya rito sa harapan nito, patay siya. Kaya ang daming namamatay. So alam niyo na kung paano tayo papatay, dalhin lang natin dito, bubulagta, ililibing na natin. So ano nangyari? Ayan na. So eto na umaharap, nagsayaw na ngayon. Nagsasayaw si David, parang si Raulo. Ako ayan, at nagulat si Michal na asawa ni David, na anak ni Saul. Para ka si Raulo, nagsasayaw doon, kung ano ka, alam mo namang hari ka, pinakita mo pa yung katawan mo. At dahil dito, nagalit ang Panginoon kay Michal at hindi siya kailanman nagkaanak. Nakuha mo? So kapag wala kang respeto sa presensya ni Lord, hindi ka magkakaanak. At kung magkaanak ka man, ang papangit ng anak niyo. Sumpa din yun. Amen? Ako sa pamilya ko, walang pangit akong anak. Yes, totoo yan. Nililipat ko sa kapitbahay lahat. Kaya andun sa kapitbahay ko yung mga pangit. Praise the Lord. Amen? Sabi mga sa katabi mo, ingat ka dyan, pamimigay kita. So yan na. Ready na ba kayo? Maiksi lang to. So magbibigay si David ng 7 requirements para maakyat natin ang presensya ng Diyos. At kung nasa harapan tayo ng Diyos, imbis na mamatay tayo, gaya na nangyari sa anak ni Eli, mga bansang namatay na kumuha ng Ark of Covenant, maging yung isang tao, tissue, anak, bigyan mo ako. Tsaka spaghetti, bigyan mo rin ako ng ano. Ha? Okay. So, ayan na. So, mga bansang namatay, pag-uusapan natin kung papaano tayo makaka-worship kay Lord at papaano natin mararamdaman. Ilan ditong excited doon? Purihin ng Panginoon Diyos. Mararamdaman ang presence ng crush mo sa church. Hallelujah. No, ng presensya ng Diyos. Sumigaw nga tayo. Hallelujah, hallelujah. Ready na? Pakitaas ang kamay. Alam niyo, mamaya may share ako sa inyo ang testimony ko when I got born again at the age of 18 and what I did for the Lord. Abangan nyo mamaya. Number 1, here are the requirements. How to meet the presence of the Lord. Number 1, the one who has a clean heart. Who may ascend? Number 1, sino makaka-ascend? Sino makakapanik? Number 1, sabi niya, the one who has clean hands. Bakit di ko maramdaman at maranasan ang presence ni Lord? Sagot, malinis ba kamay mo? Malinis ba? Sagutin niyo ako, malinis ba? Ano ang hinawakan mo kanina na nagparumi? Ako, salamat. Nagparumi ng iyong kamay. Ang mga tao na laging engaged sa maruming hinahawakan, never mararanasan ang presensya ng Panginoon. So ano nangyari kay Eli tsaka sa dalawang anak? Nilayuan sila ni Lord ng presence ni Lord. Yung dalawang anak nilayuan. Bakit? Marumi kamay eh. Nagpa-prostitution sila doon sa loob ng templo. Binebenta lahat nila yung mga alay. Kinakain nila yung intended na alay sa Panginoon. So ang tanong ko, kamusta kamay mo? Ano-ano mga hinawakan ng kamay mo na nagparumi dito? Ano mga bagay na dapat mong hawakan na hindi mo hinahawakan at bagay na dapat mong hindi hawakan, hinahawakan mo? Kalalakihan, anong hinahawakan nyo? Kababaihan, anong hinahawakan nyo? Mga kalalakihan, kung ang hinahawakan mo pornography, never mo ma-experience ang kaharian ng Diyos. Mga lalaki na nagba-masturbate, ay hindi makakaranas ng presence ni Lord. O wala na kayong makangiti na. Hello? Hindi pagalingan. Dapat palinisan.
Dapat malinis daw ang kamay. Thank you very much. Ako, salamat. Amen? Lalayuan ni Lord ang mga tao, mga youth, mga leaders na marumi ang kamay. Kaya if you remember nung panahon ng COVID, ang requirement lagi is hand sanitation. Kaya tanong, kamusta ang kamay mo? Ano-anong hinawakan ng kamay natin na nagparumi rito? Tama ba? Kaya importante na ang kamay natin, wala tayong ninakaw, wala tayong sinaktan, wala tayong kinuvet, wala tayong inargabyado. Tumutulong ba ang kamay natin ma-reach out ang mga taong baksak na sa Panginoon? The question is, how's your hands? Are your hands the hands of God? Kapag malinis ang kamay, bababa ang malaking kamay ng Diyos sa buhay natin. Can I hear an amen? Lakasan naman natin, amen? Tanungin mo yung katabi mo, how's your hands? I have 2 hands, the left and the right. Yun ang problema. Kaya ngayon, alam mo, nakakita ako ng mga kabataan sa panahon na dapat sila gamitin, mga leaders sa panahon na dapat sila gamitin, yun yung panahon na nagsasayang sila ng buhay. I got born again at the age of 18. Nung 18 years old ako, grabe, nakakita ko ako ng galaw ng Diyos, ng kamay ng Diyos sa kamay ko. At sana na-record ko, sana yung panahon na yun ay panahon ngayon na na-document, nasyatan ko, nalagyan ko na maraming pictures para siya sa akin extension ng Acts. Para siyang Acts 28, 29, 30, 31 hanggang 60, hanggang 80. Kasi nakita ko at hindi ko makakalimutan. Kapatid, palinisan ng kamay. Ang man ang inahawakan mo, ang magdadala sa iyo patungo sa hinaharap mo. Number 2, the one who has pure heart. Sabi niya, who may ascend. Number 2, the one who has pure heart. Okay, malinis na ang kamay ko, Bishop. Hindi pa tapos si Lord. Dapat malinis daw ang puso. Ang malinis na puso, ang malinis na kamay ay galing sa malinis na puso. Kaya ang tanong niya, sino makakapanik sa bundok ng Diyos na napakataas? Pangalawa, kung maabot ko na nga, nakarating ako sa tuktok ng bundok, sino naman makakatayo? Bumubulagta lahat ng nakatayo sa harapan ng Diyos eh. One person who was so concerned that the Ark of Covenant may fall, so what he did was, sinamdalan niya, patay siya. Ang record ng bansang Israel ay record ng mga saserdote na pinatay dahil hindi maayos ang kanilang puso sa harapan nito. Kaya ang tanong, sino makakatayo? Sumagot si David, yung malinis ang puso. Nung sinalubong ni David yung Ark of Covenant, hindi siya namatay. Ang paghihintay niya ng matagal na panahon sa Ark of Covenant ay paglilinis ng kanyang puso. Amen? Nilinis niya, pinaghandaan niya, na mamimit niya face to face ang Ark of Covenant. At na-meet niya, nakita niya, at napagmasdan niya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So the heart of the matter is always the matter of the heart. Hindi pagandahan ng building, damit, gadgets, pagandahan ng puso. Ang magandang puso ay tahanan ng Diyos. Puso lagi ang labanan. Ang taong marumi ay laging may maruming puso. At ang taong palabiro ay may palabirong puso. At ang sukatan ng buhay ay lagi ang sukat ng puso. At nung nagmahal ang Diyos, hindi ito nginuso. Ito ay pinuso. Ang malinis na buhay ay may malinis na puso. 3 tao nga, sabihin mo, kuha mo. So how's your heart? Hindi mararamdaman at mararanasan ng maruming puso kailanman ang Diyos na may malinis na puso. Kaya ang sarap na talagang be serious this time as a believer. Be serious that your heart will be the dwelling place of God. At good news,
sa inyo nananahan at sa akin ang presensya ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Number 3. Are you okay? Gusto niyo ulitin ko ulit yung sa umpisa? Okay ba kayo? Taas ang kamay na okay? Sabi mo sa katay mo, I'm okay. Number 3, the one who trusts God and swear not to an idol. The one who trusts God and swear not to an idol. Who does not trust in an idol or swear by a false god. So, sino ulit makakapanik o makakaabot o makakaranas sa presence ni Lord? Sumagot si David, yung walang idols. Yung walang trust sa idols. Yung hindi nagkukumit ng idolatry. Yung hindi nagpe-pledge sa idolatry o hindi nananakaw ng idolatry. Mga taong walang sinasambang artista, walang sinasambang jowable na lalaki, hindi lahat ng gwapong lalaki, lalaki. Mag-ingat ka. At hindi lahat ng magandang babae, babae. Amen? So una, ang pangalawang commandments na binigay ng ating Panginoon sa 10 Commandments was all about idols. Thou shalt not have any other gods before me. Thou shalt not make any image. Kaya the greatest crime committed by mankind is to scratch God out of their lives, create an idol for themselves. Idolatry is a crime. At kapag nagkukumit ka ng idolatry, hindi mo mararamdaman ng Diyos. Bakit? Never. Bakit? May nakatira sa puso mo. At hindi kailanman sisiksik si Lord sa mga taong pinaupo na ang idols niya sa kanyang buhay. Kaya ngayon, ang Pilipinas ngayon, ang unang-unang ngayon sinasamba ng Pilipino, hindi na si Mama Mary. BTS, Blackpink. Saka nakakita na Blackpink and Pink Black. Mga bata na nagbabayad ng 17,000 pesos para lang makapasok at makita ang kanilang mga idols at magbayad ng 2,000 para magpa-picture. Mga Kristiyano to. Nakakita ka ba ng mga Kristiyano sa church na sumisigaw? Doon sigaw ng sigaw. Hindi naman sila narinig. Kahit na anong lakas ng sigaw mo, hindi ka narinig ng mga idols mo sapagkat wala silang pakialam sa iyo. Ang gusto lang nila, makuha yung pera mo. Sa pagdating sa church, maayos. O ba't di ka sumasayaw? Kailangan maayos ako. Hindi ka maayos. Kung kaya mong gawin yan sa mga Koreano, dapat kaya mo rin yung gawin sa Diyos. Inuumpog mo ang ulo mo sa Koreano na hindi mo nga nagagawa sa Panginoon. Matatapos na ang church, hindi ka pa dumarating. At kapag magtatize, nasi-CR ka, matalino ang church, may love offering na sa CR. Kaya pa nagkukumit tayo ng adultery, hindi mo mararamdaman ng Diyos. Kapag may mali kang Diyos, hindi lalapit ang tunay na Diyos sa iyo. Ang iba, kapag hindi na nararamdaman si Lord, gagawa ng ibang Lord. Ang gulo ng buhay. Bunga ng maling Diyos na pinapapasok natin sa ating mga buhay. So ano-ano ang pwedeng mga Diyos na pwede nating isalin, ibigay sa ating buhay? Una-una is pera. Ang dami pala ditong tissue. Ano ba to? Idolatry ng tissue. Pera. Sabi mo sa katabi mo, pera. Number 2, celebrities. Number 3, power. Number 4, position. Number 5, ambition. Number 6, jowa, spouse, mouse, pets, at iba pa. Ang tao ngayon, mas mahal pa ang aso kaysa sa pastor niya. Hello? Tapos sasabihin mo, bakit hindi tumataas ang spirituality ko? Mas mahal mo pa yung aso eh. Amen? At ang higit na idolatry ng tao, self, sarili, ako lang, at ako pa rin. Kaya kapag may Diyos-Diyosan, laging may Diyos ko po. Diyos ko po, Diyos ko po. Mangyayari talaga yan. Kaya kay David, sabi ni David, wala akong ibang Diyos kundi ang Panginoon. Si Yahweh lang. Kaya hindi nyo napansin yung Lord. Yung salitang Lord sa Bible, all caps lock. Bakit?
Kasi Lord, all caps lock, capital L, capital O, capital R, capital D, ibig sabihin, that is Yahweh. And wala siyang contender at wala siyang nakatayo sa gilid at sa tabi niya. Nag-iisa lang siyang Diyos dapat sa buhay mo. Mahina pala pumalakpakan church na ito. Kailangan pampadala ng GCash. Kaya dapat si Lord ang Diyos mo lang. Kapag si Lord ay Diyos mo lang, mararamdaman mo siya kabi-kabila. Lord means powerful God. At ito ang ayaw ng contender. Ayaw ng mga kaagaw. Ito yung Diyos na ayaw ng may kahati. Yahweh, when you say Yahweh, Lord, all caps lock Lord, Yahweh, He is a personal God. Ayaw niya na may karelasyon ka sa ibang Diyos-Diyosan. Ayaw niya na mas mahal mo ang asawa mo higit sa Kanya. Ayaw niya na sinasamba mo ang biyenan mo. Meron nga bang sumasamba sa biyenan? Ayaw ni Lord na sinasamba mo ang pastor mo. Ayaw ni Lord. Dapat sa buhay mo, isa lang ang Diyos at wala ng iba. At dapat sa buhay mo, dapat walang kahati ang Diyos. Kahit yung negosyo at boss mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Tatayo tayo lahat. Tayo lahat, please. Sabihin mo sa 10 tao, walang kahati si Lord. Tayo lahat, come on. 10%. Sumigaw ng hallelujah ang lahat ng walang kahati si Lord sa buhay niya. Pupo tayo lahat. Number 4. The one who receives the Lord's blessings. Verse 5, letter A. Not verse, line 5. Kasi song to, di line. Walang verse sa song. They will receive blessings from the Lord. Sino daw? Yung makaka-reach doon hanggang sa tuktok. Sino raw na wala na nararamdaman ng lahat, pero ikaw, kamusta nung Sunday? Grabe, Brad. Daman-dama ko si Lord. Grabe. Wala akong nararamdaman. Basta may naramdaman ako. Hindi talaga nila maiintindihan kung gaano ka-personal si Lord sa buhay mo. Taas nga kamay ng gusto mangyari sa Kanya yan. Purihin ng Panginoon. Amen. So they will receive blessings. Makinig mabuti. Hindi ba dapat ang point na ito ang nagpapatunay ng reward niya sa atin? Di ba yung point ng number 4 ay nagpapatunay na, kapag makapal ang presence ni Lord, meron kang blessing. Pero bakit yung blessing ay ginawang isa sa katangian ng mga tao na ka-encounter sa Panginoon? Pero ang point na ito ay nagpapakita kung paano bumababa ang presence ni Lord sa buhay natin. Balikan natin yung tanong kanina. Sino ang makakapanik sa presence ni Lord at makakatayo sa kanyang presensya? Sabi niya, yung tao daw na pinagpala ng mga pagpapala. So, ibig sabihin, kasi walang anak ng Diyos na minahal ang presence niya na hindi niya binaha ng pagpapala. Meron ba? Lahat pinagpala. Ito na ngayon. Nasa church ako. 50 taon na ako sa church. Yung isa, pinagpapala, ako hindi. So, ang tanong, may mali sa church? Hindi. Ibig sabihin, 2 tao magkatabi sa church. Yung isa pinagpapala, yung isa hindi. Yung isa nakakaunawa, yung isa hindi. Yung isa na may progress, yung isa regression. Ano ang problema? Kasi, hindi ko maintindihan yung preaching. Hindi. Kasi hindi maganda yung church. Hindi. Ang problema, may problema yung isa na tumbok ang purpose ng kanyang buhay. Ibig sabihin, yung isa, hindi interesado sa presence ni Lord. Pero yung isa, nung pumunta sa church at alam niya, in the very beginning, na nung naging born again siya, it's all about your intimacy with God.
So, ibig sabihin, sa church, ang magiging gauge ko is progress nung worshiper. Sabihin, yung worshiper, kung may progress, katulad ng church nyo, nung hindi tayo nagkita, yun lang ang nakakita ko. Pero nung nagkita tayo ulit, wow, ano nangyari dito? May progress. Kasi ang Diyos ay Diyos ng progression eh. Walang anak ng Diyos na, nung tumagal ka kay Lord, ay lalong lumuntay ka. At lalo kang nanghihina. At mula nung naging anak ka ng Diyos, ay pumangit ka na ng pumangit. Hindi. Sabi mo sa katiyan mo, hindi. May mangyayari sa'yo. So, ibig sabihin, kung walang nangyayari sa'yo, may ginagawa ka. O mayroong bagay na hindi mo ginagawa. Kuha mo? So, yung blessing na ito na sinasabi ay tangible na manifestation ng presence ni Lord. Ibig sabihin, itong blessing na tatanggapin mo, nagpapasabi at nagwiwi ka, anak ko to, iba to. Baksak na kayo lahat, ito tatayo ito. Papangit ang buhay nyo, pero ito paganda ng paganda buhay nito. Bakit? Kasi meron siyang ginawa na nag-attract ng presence ni Lord. Tandaan nyo, kapag na-attract kayo sa presence ni Lord, maa-attract din ang blessings ni Lord sa iyo. So, ang mga taong ito, ginawang top priority ang presence niya, kaya bubuhusan niya ito ng pagpapalang hindi nila deserve at deserve. Dalawang blessing ang tatanggapin ng mga Kristiyano the moment minahal nila ang presence ni Lord. Una, tatanggapin nila yung deserve nila kasi may ginawa sila eh. Pangalawa, tatanggap sila ng mga bagay na hindi nila deserve. Yung deserve, baka alam mo yon. Yung hindi mo deserve, hindi mo na alam yon. Both yun tatanggapin ng mga tao na ang gusto, ang presensya ng Diyos ay manahan sa kanilang mga buhay. So ano ngayon to? Blessing na material, non-material, tangible, intangible, physical, non-physical, natural, and supernatural. Kasi pag nakuha mo ang presence, nakuha mo ang lahat. What more will you ask for? So pag nakapanig ka sa presence ni Lord, bababa sa iyo ang blessing niya. Tama ba? So pag umarap ka na sa presence ni Lord, ibabaksak niya sa harapan mo ang pagpapala niya. Amen? Tanong, bakit wala akong pagpapalang pinansyal? May GCash number ka na ba? Pangalawa, may bank account number ka na ba? Hindi ka ready for financial blessings. Kaya dapat paghahandaan ng mga tao ang presensya ng ating Panginoon. So to recap, sige po, may PowerPoint ito. Kapag nag-manifest ang presence, hindi manifest ang blessings. Kapag nag-manifest ang presence, hindi manifest ang blessing from the Lord. Sabi mga sa katabi mo, malapit ka na. Sabi mo, malapit ka na. Alam dito naniniwala, malapit na siyang pagpalain. Nasa ilalim na lang ng ilong mo ang pagpapala. Ayan, it is just an inch away from you, your blessing. Palakpakan natin ang Diyos na malakas. Ang papalakpak, pagpapalain ng Panginoon. Naku, 2 na lang, 3 na lang. Number 4, 5. The one whom God will vindicate. Verse 5b. And vindication from God the Savior. Ibig sabihin, pagpapalain na siya. Pangalawa, bibigyan siya ng vindication. Sino daw makakapanig sa presence ni Lord at makakatayo sa harapan ng kanyang presence? Sabi, yung tao daw na binigyan ng Diyos ng vindication. Pagpapatunay daw na sila ay clear. Ano ibig sabihin ng vindication? Vindication pwedeng pagsasanggalang, defense, pwedeng pagbibigay, matuwid,
pwedeng pagkaklaro upang patunayang walang mali at walang kasalanan. Vindication. O pang-apat, pwedeng pagtatanggol at pagbibigay ganti. So, hindi umiikot ang pagpapala not just of non-material or material, whether tangible or intangible, pero yung ipagtanggol ka ng Diyos sa mga umaapi sa iyo ay bagay na hindi mo na maiintindihan. Kasi bakit? Tanungin niyo ako bakit? Lakasan naman ninyo. Aapihin kayo. Marami maninira sa inyo. May mga taong natutuwa sa iyo, pero mas marami ang hindi natutuwa. Bakit? Gumaganda ka na eh. After 60 years, saka ka na lang ngayong gumanda. Siyempre, maiinis yun. Nung tumanda ka, saka ka naging mukhang superstar at para kang si Pia Wurtzbach, dati horseback ka lang eh, di ba? Nung tumanda kang Kristyano, lalo kang pinagpala, nakabili ka ng sasakyan, gumanda ang buhay mo. At nung ngayon, nagkaanak ka, lahat ng anak mo ngayon, puro Christian na. Hindi ka naman kagandahan, pero nagkaasawa ka ng prinsipe, dating palaka, hinalikan mo, tapos nag-turn na prinsipe. Nakakainis ka. Sabi mo sa katay mo, nakakainis ka. Nakakainis ka, bakit? Pinagpala ka eh. At darating ang Panginoon, pagbibintangan ka. Ako pinagbintangan. Grabe, mula Luzon hanggang Mindanao, pinagbintangan akong magandang lalaki. Ang sakit. Pero hindi ako gumanti. Amen? Hindi ko sinabing maganda lalaki sila. Hindi nila deserve. Amen? Sasaktan ka ng tao. Amen? Huwag ka gumante. Tanungin niyo ako bakit? Hindi ka marunong gumante. Pag gumante ka, kutos lang eh. Ang sinasabi ng Panginoon, huwag kang gumante. Ipanalangin mo lahat ng iyong kaaway. Pagpalain mo umaapi sa iyo. Kasi ako ang gaganti. Kasi ang Diyos ay higante sa pagganti. Kasi hindi tayo marunong gumante. Kaya sabi ng Bible ng mga kaaway natin, mahalin natin ang ating mga kaaway. Hindi sinabing pakasalan. Please, huwag niyong pakasalan. Amen? Huwag kang gumante, pagpalain. Ibig sabihin ko pagpapalain. Kasi pag pinagpala mo at hindi nila deserve pagpalain, babalik sa sender. Back to sender nga, babalik sa iyo ang pagpapalag, hindi dapat sa iyong kaaway. Si David, palakpakan natin ang Panginoon, ganun. Pwede bang lumapit? Nakikita niyo ako? Nakatayo na ako, ha? Huwag na mag-expect. Si David ay isang klase ng pastor na nakatikim ng vindication sa Diyos. Wala siyang gera. Kasali ba kayo dito? Kayo? Nagbayad ba kayo? Okay, very good. So, si David ay na-engage sa series ng gera. Pero bakit siya nanalo? Hindi nila matalo si David. Tanungin niyo ako, ba't hindi natalo si David? Bakit? Tanungin niyo ako. May import eh. At ang import ni David, gumagawa ng score ng isang shoot. 10 points. Paano ka mananalo? Sino ang import ni Lord? Sino ang input ni David? Ayan, sinagot ko na. Ganyan ako kadaldal eh. Ang import ni David, si Lord. Di ka marunong gumanti. Kaya sa David, mayroon isang secret kung paano namamatay ang kanyang mga kalaban. Salamat po rin. Asan ang spaghetti? Tanungin niyo ko, ano ang secret ni David? Imprecatory prayer. Sulat nyo, imprecatory. What is imprecatory prayer? Imprecatory prayer. What is imprecatory prayer? A prayer that will be heard by God. A prayer, ayusin ko muna. A prayer that imposes infliction to an enemy that is being allowed by God. Tagalogin ko. Isang panalangin na nagbibigay ng sakuna sa kalaban na pinahihintulot ng Diyos. Nakuha mo? Hindi niya napansin lahat ng umapi sa inyo, ang iba patay na. Tama po ba? Tama ba? Ako lahat namatay na eh.
Pero nakipaglibing ako, mabait ako eh. Pinuntahan ko doon, pero hindi ako nagbigay. Tinignan ko lang kung talagang namatay na talaga siya. Oo, totoo yan, totoo yan. Oo, hindi ba sama yan, hindi ba sama yun? At nakipaglibing din ako. Sabi niyo nga, wow. Para siguraduhin kong isisimento talaga siya upang hindi na siya makawala. But kidding aside, God is the God of vindication. Yung mga babae rito na iniwan kayo ng jowa mo, mahal na mahal mo, pero pinagkanulo ka, pinagpalit ka sa aswang, tulo laway nila sapagkat pagagandahin ka ng Diyos at bibigyan ka ng jowa at asawa na magbibigay sa iyo ng kaligayahan. Amen? Kaya pa-stalk na lang sila sa Facebook mo. At ang sinasabi na, sana ito na pangasawa ko, never, you don't deserve me anyway. Sabi mga sa kanila mo, tulo laway mo dyan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya ang tao lagi, nasa Panginoon, di ka gumagante. Ha? Alam mo gagawin ni Lord? Si Lord ang magigante, magkakagulo. Kaya si David, bago makipaglaban, pagpunta niya, Sir, wala na pong laban. Hindi, yan yung kalaban eh. Sir, patay na po lahat. Eh, wala pa naman engagement. Sir, patay na po lahat. Nagugulat sila David na bago nila patayin ang kalaban, lahat bumulagta na lahat. Alam mo gagawin nila? Kolektahin nila ang sing-sing, lahat ng cellphones, at ang lahat ng mga bracelets, at lahat ng mga hikaw, at ang lahat ng mga damit, para kunin at makulimbat sa mga ito. Kapatid, number 1, lagay sa isip, hindi ka marunong gumanti. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako marunong gumanti. Si Lord ang maghihigante sa iyo. Oo, parang pil-pil, parang may kalaban yun. Okay, huwag mo sasabihin sa kalaban mo, mamatay ka na sana. Ay, bawal yun. Pero pwede natin silang hintaying mamatay. Amen. Patay na. Amen. Sabi nga isang kapatid namin, Bishop, namatay na yung asawa ko. Eh, ba't masaya ka? Basta masaya ako, namatay na. Hallelujah. Ngayon ako nakakita ng tao namatay na asawa, siya pa pinakamasaya. Dedication comes from the Lord. Number 6, kaya ito ngayon, don't mess with the people, okay? With the people where the presence of God dwells. Huwag mong kailanmang gagalawin ang mga tao na ang presensya ng Diyos ay nakatira. Taas ang kamay na nakatira sa kanya ang presence ni Lord. Number 6, the one who seeks God's face. The one who seeks God's face. Such is the generation of those who seeks Him. Who seeks your face, O God of, kanta to, God of Jacob. So sino raw ang makakapanig sa presence ng Diyos at makakaharap sa kanyang harapan? Yung daw naghahanap, yung daw nag-i-invest na hanapin ang Diyos. Yung daw may time, may energy hanapin ang Diyos. Yun daw almost 70, 80 years, katulad ni David. He was waiting for 80 years for the Ark of Covenant to come. Wala sa bansa eh. Miss na nila yun. Miss ko na. Gusto ko na siyang makita. Gusto ko, so that I may gaze upon the beauty of God. That's how great David was. David was about war, not about war. David was not about strength. If you talk about David, David was about a person craving for that ark to come. Lalagyan ko ng bahay yan, patatayo ko ng bahay yan, kahit wala na akong bahay. Naghahanap si Lord ng mga David sa church na, hindi pwede kung hindi magsimba, mamamatay ako, pupunta ako sa church. Hindi pwede. Dapat tayo yung nagwawala na sinasabi natin sa pastor, dapat wala akong ministry, hindi pwede yan. Aawayin kita. Kasi wala akong ministry, hindi pwede yan, utusan niyo ako. Dapat tayo nagwawala pag hindi tayo nagbigay, hindi tayo bahagi ng mga tilers, hindi pwede yan. Kahit konting pera, ito lang ang kayo ko, pero ibibigay ko kay Lord, dapat nagwawala ka sa presensya ng Diyos para gamitin ka ni Lord. Dapat meron tayong gigil. Sabi mo tayo mo, gigil. Lagyan naman yun ng gigil, gigil. Dapat meron tayong sabik. Sabi mo sa katabi mo, sabik. Dapat meron tayong nasa. Sabi mo sa katabi mo, nasa. Papahira, parang pag nanasa yung sinasabi mo eh.
nasa sa presensya ng Diyos. Kaya 80 years, wala yung Ark of Covenant, pero hinanap ni David. At nung naging hari siya sa bansa, after 70 years ng pagtatago sa ilang, in-exert niya ang effort niya, hanapin ang kaban ng tipan. Ginugol niya ang kanyang time, money, effort, military might sa paghahanap ng symbol ng kanyang presence. 27:4. Tingnan nyo, 27:4, go. Psalm 27:4. Ang sabi, one thing I ask. Yun, one thing I ask from the Lord. This only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, that I may gaze. He was talking about the covenant, that I may gaze. Puntahan yung covenant, ganda mo, gusto kita, mas mahal kita sa asawa ko, mas mahal kita sa anak ko, mas mahal kita sa karir ko, wala ako. To gaze upon the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Well, to be honest, walang temple dito. It was still a tabernacle. A tabernacle was made of tolda. Pero sabi niya, hindi, basta gusto ko lalagyan kita ng templo, konkreto, hindi ka na bumabiyahe. Ako pupunta sa'yo. Lord, wag ka alis dyan, ako pupunta sa'yo. At isang araw, hindi na ako magiging hari, pero pupunta ako sa loob ng templo. Hindi ako pare, pero pupunta ako sa templo mo para pagmasdan ang ganda ng iyong mukha at ng iyong presensya. So ano ang mangyayari sa tao? Di ba ngayon wala na, maraming Kristiyano na, late na sa church, maraming Kristiyano na pag inutusan mo, kami na naman, wala pa iba dyan? Mga tao na, hindi pwede ayoko mag-praise kasi alam mo, dami kong ginagawa. Mga tao na hindi atat, patay, hindi sabik, walang gigil sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ko bibigyan ng presensya ko. Bakit ako magpaparamdam sa'yo? Aksayin mo presensya ko. I will look for people like that of David that will be craving for my presence. And that person, I'll bless. I'll give them the best of what I can give. I will give him what he desire. His generation, sabi dito, his generation will be a generation that seeks God. Ako yung anak ko, Lord, gusto ko malaki ang church. Grabe, pag ang church ko malaki na, sikat na si Manny Santiago, yung mga nakapi sa akin, naanak kayo sa akin, no. Sabi ko, my goal is not to have a big church, but my goal is to have a big heart for a big God. And I want my children to be big time in seeking God, a generation that seeks God, the God of Jacob. Palakpakan natin ang Diyos. Dapat nagwawala na kayo. Dapat sumisigaw na kayo. Dapat may gigil. Dapat may sabik. Amen? Hallelujah. Kita mo yung nagpunta ng Gilas, disappointed lahat. Talo ka, no? Kay Jesus, hindi ka matatalo. Sa atin, hindi si Chot Reyes ang coach, si Jesus. Kaya panalo tayo lahat. Number 2, they will surely seek only the God's face. Kaya yung pamilya nila, kapamilya ni David, ay bukod tangi na pamilyang makikita ang kanyang muka, saling lahi ng pamilyang ang hinahanap lang ay presence ni Lord. Kasi maraming Christian, ang lahi nila, backsliders. Lahi ng mga tumalikod, lahi ng mga makasalanan, lahi ng mga magnanakaw, lahi ng mga walang pag-ibig sa Diyos. Pero ang lahi mo ay lahi ng mga pamilyang hinahanap ang Diyos. Hinahanap ang kanyang muka, hinahanap ang kanyang kalooban. Direksyon ay Diyos at ang pagpapala galing sa Diyos. Sa kanila, bababa ang presence ni Lord. At hindi sila kailanman tatalikuran ng Diyos katulad ng tahanan ni Obed. Si Obed ang pamilyang napaka-ideal na sila lang ang kumupkup sa Ark of Covenant na hindi nagwala ang presence ni Lord. God is looking for Obed-Edom. Mga pamilya ni Obed na ang buong pamilya walang mamamatay. Kasi hinanda nila
ang kanilang sariling patirahin ang presence ni Lord sa kanilang mga puso. Nasagot ba natin ang tanong? Kanino mananahan ang presence ni Lord? Number 1, the one who has clean hands. Number 2, the one who has pure heart. Number 3, the one who trusts God, swear not to an idol. Number 4, the one who receives the blessings, Lord's blessing. Number 5, the one whom God will vindicate. And number 6, the one who seeks God's face. I'll share you my story. 1982-83, I met the Lord. Sinisharean ako ng parents ko, nanay ko, kasi laki ng problema sa akin. Pero nag-aaral ako, nagtatrabaho na. Pero meron ako isang bisyo na hindi ko maalis kasi kumikita ako ng pera doon. Salbahe akong bata nung araw. Marami akong nagawang mali, kasalanan na nagawa at hindi ng ordinaryong bata, ng matatanda na nakumit ko. Pero na-meet ko si Lord, nakilala ko siya. Pagka-meet ko kay Lord, umiyak ako. Naramdaman ko si Lord. After na nun, sabi ko, Lord, ang sama akong tao, pinatawad mo ako. Sabi ko, ganito, Lord, 18 taon ako nung nakilala ko yung Lord. Lord, maglilingkod ako sa iyo ng 18 years para bayaran yung 18 taong sinayang ko sa buhay. Pwede mo naman sabihin, hindi, wala na yun, basta mag-start ka lang. Hindi. Ang thinking ko, 18 years ko nung nakilala si Lord, ibig sabihin, 18 taon ako sa kasalanan. Bayaran ko. Alam mo, kaya ko sinabi yun. Kasi nalulungkot ako, maraming Kristiyano. Ang tagal na nila sa mundo, nagsayang sila ng panahon. At nung na-born again sila, hanggang ngayon, sinasayang nila yung panahon. Hanggang ngayon. Di sila naglilingkod kay Lord, pasaway sila sa church, sila ang problema ng church. Walang ginawa ang church, kundi i-follow up sila, palakasin. What a wasted life. You already wasted 18 years of your life. Ngayon, meron ka ngayong buhay. Until now, ini-waste mo kay Lord. Sabi ko, Lord, panaborn again ako, I'll save you for another 18 years. So, 18 plus 18. Sige po. Ha? After reaching the age of 36, now I pledge to God. Sabi ko, Lord, I am now 36. Binayaran ko yung pagtatapon ko ng buhay ko ng another 18. Sabi ko, Lord, ngayon pa lang po ako maglilingkod. 36, 37, 38, 39, 40, 50, 55, 56, 7, 50. 58 na ako eh. Tsaka pa lang ako nakapaglingkod kay Lord. Hindi ako umalis. Marami nagsabi, sayang Manny, ang kurso mo, ang ganda-ganda. Dapat mayaman ka na. Dapat billionaire ka na. Ang ganda ng potential mo. Wala akong regrets. Sana, ang dami mo naranasang kasalanan. Nakarating ka sa iba't ibang lugar. Marami ka nabili na sports car. Nakabili ka ng farm. Nakabili ka ng ganito. Sana ang dami mo nakilala mga artista, executives. Nabaliw ako kay Lord. Nasira ang ulo ko kay Lord. As a matter of fact, nung naging Kristiyano ako, agad akong tumalon maglingkod sa Diyos. Sabi niya, Manny, sayang naging millionaire ka sana. Bakit? Hindi ba ako millionaire? Number 2, ay sana naka-abroad ka. Ha? Dinala ako ni Lord sa iba't ibang bansa na. Naka-receive na ako ng 2 multiple visa. At hindi lang ako naka-abroad. Pati mga anak ko, damay lahat dyan. Eh sana nakabili ka sana ng farm. Galing si Lord. Binigyan ako ng farm. Eh sana nakapunta ka, sana marami ka nakilalang artista. Artista po ang gustong makilala ako. At gusto ko rin sila makilala. Ay sana marami ka nakilala mga executives at magagaling na tao. Marami rin po. Hindi ko kailangan tumalikod sa Diyos para sabihin mo at ang sinabi mo maranasan ko. Nung nakilala ko si Lord, ay dinala ako ni Lord sa lugar na hindi ko mararating kahit na tinuloy ko ang dati kong buhay. Pero higit sa lahat, wala akong desire sa mga yon,
nung na-born again ako, ang alam ko lang, sana tamaan ako lagi ng presence ni Lord. Magche-church ako, ang dami naman tao eh, 400. Pero bukod tangi ako, andun sa harapan, ako nakakaramdam ng, pero sila lahat, may problema ba, Brad? May ubo ka ba? Sakit? Ganito. Bakit bukod tangi sa 2, 4, 10, 400 tao, bakit ang kapal ng presence ni Lord sa akin? Kasi na-inlove talaga ako kay Lord. As a matter of fact, nung araw na yon, nung nakilala ko si Lord, at sabi ko, hindi na ako mag-aasawa. I was planning to make a vow of singleness or celibacy just to serve the Lord. Gusto ko yun. Kaya nag-expire agad nung nakita ko yung asawa ko. Wow, mamam to, sabi kong ganun. Ayaw ni Lord. Pero ako, gusto ko na. Para maibigay ko ang buong buhay ko sa Diyos. Malit lang akong tao, konti lang akin na riting. Pero tama ang desisyon ko na binigay ko ang aking katawan, buhay sa Diyos. Ikaw, kanino mo bibigay ang iyong buhay? Yan bang katawan na yan, kaluluwa, ay panananahan ng Espiritu? Dami sa church, ganda-ganda ng itsura, ganda-ganda ng pagkatao, dami-dami na achieve. Pero hindi pinananahanan ng presensya ng Diyos. Gusto ng Diyos, gawin kang banal niyang tahanan. Gusto ng Diyos, nakakaiba ka na mamimit mo ang presence ni Lord kasi meron kang malinis na kamay, meron kang malinis na puso, meron kang mga pagpapala, hindi ka sumasamba sa Diyos-Diyosan, hindi ka gumaganti, at higit sa lahat, ang gusto mo lang ay ang muka ng Diyos masilayan. Tatayo tayo lahat at ang nais sabihin na, Lord, gusto ko po yung presence mo makapal sa akin. Lord, gusto ko po, maraming tao, mararamdaman ang presence mo, pero ang gusto ko po sana, Lord, sa aking buhay makapal. At kapag dating ng Holy Spirit at pagdating ng presence mo, Lord, sa akin, hindi na siya aalis kahit kailan. Mananahan siya sa akin, magpakailan pa man. At ang sino man na nais maging makapal ang presence ni Lord sa kanya, nais Bishop, wala na po itong talikuran. Gusto ko po, kung magdidesisyon si Lord at maghahanap ng tahanan, walang iba kundi ang aking puso. Maigsi lang ako mananalangin mamaya, pero gusto ko tumakbo kayo sa akin dito sa harapan. Tumakbo, hindi lumakad, tumakbo. At sabi mo, gusto ko makapal ang presence ni Lord sa akin. At the count of 3, 1, 2, 3, luhod, taas kamay. Kamo, sige po, punta pa sa harapan para makapasok yun na sa likod. Punta sa bawat lugar. Thank you, Lord.